Nako po, eto na mga mi, ang sagot dun sa mga tanong, no? Ang dami kasing mga nagkakalat ngayon ng mga fake news patungkol kay Miss Raisa May Dizon at Bimby Aquino Yap na meron daw o pinipigilan daw sila na maging sweet dito sa Itbulaga. My God, sino naman kayo nagsasabi niya? So yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So ito na, kung regular kang nag-i-scroll sa TikTok, Facebook Reels, or X ngayong 2026, imposibleng hindi mo nadaanan ang mga nagtetrend na clips tampok sina Bimby Aquino Yap at Raisa May Dizon sa pananghaliang palabas ng Itbulaga sa TV5. Nag-viral ang mga re-uploaded clips at fan edits na may nakakapukaw na interest na caption tulad ng bakit pinipigilan si Bim kay Raisa? Inilalayo ba si Bim ni TBJ at Jowa Pau? Pinagbabawalan ba silang maging sweet sa on-air live broadcast? Ang sagot, ang OOA nila. No, ang OA ng mga tanong. Dahil dito, napakaraming netizen at Gen Z viewers ang nagtatanong sa comment section. Totoo nga ba na pinipigilan silang maging sweet sa isa't isa sa Itbulaga? O ito'y isang panibagong halimbawa ng madiskarting TV banter at audience retention at strategy ng mga veterans hosts? Sa exclusibing 2026 analytical report na ito, hihimay-himayin natin ang buong katotohanan. Titignan natin ang nagaganap ngayon sa live stage ng TV5, ang dynamics ng mga hosts, ang PR strategy sa likod ng kanilang playful banter at ang totoong dahilan kung bakit nagmumukhang pinipigilan ang dalawa sa harap ng kamera. Ito na, i-fact check at verdict. Is it true or is it cap? Ating diretsuhin agad ang pinaka-correct na tanong, is this true? Ang direktang sagot, hindi yan totoo. Ang total cap misleading, walang totoong prohibition, legal ban o management directive o totoong ayaw na nagaganap sa likod ng camera para pigilan sina Bimby at Raisa May Dizon na maging magkaibigan o maging sweet sa studio. So, yung buod ng fact-check verdicts, ano ang tunay na nangyari? Ang nakikita ng audience sa TV ay isang classic noontime show comedy beat o asaran style. Kapag nagpaparamdam ng lambing o nag-aalalay o nagbibitiw ng banat si Bimby kay Raisa May sa segment, pumasok ang senior host tulad ni na Joey De Leon, Vic Soto, Tito Soto, Jose Manalo at Wally Bayola upang sumingit at pumapel bilang mga overprotective at strict uncles. So, ano nga ba ang layunin nito? Ginagawa ito para sa comedic timing, organic kilig, at para mag-trend sa social media. Ito ang isang klasikong tropang Dabber Cards troupe kung saan ginagawang katatawanan ang anumang aksyon ng kabataan para hindi maging sobrang seryoso ang palatuntunan. At bakit nga ba nagbumukhang totoo sa netizen? Dahil sa mga gupit na clip, short form edits sa TikTok na tinatanggal ang mga kasunod na tawanan at komedya, kaya nagmumukha silang seryosong nangingialam o pagpipigil ng eksena. Eto na, sa panahon kasi ngayon ng short form video algorithm, kapag pinalabas ng isang TikTok page ang isang 10 seconds clip kung saan sinasaway ni Jose si Bim habang tumatabi kay Raisa May na walang kasamang context kung saan tumatawa silang lahat pagkatapos, yun agad ang kukunin ng netizen bilang mabigat na usapin. In short, nabibiktima ang publiko ng dramatic context stripping. So yung isang minsan na parang ito yung kabuuan ng video, ang kukunin lang nila yung pangit na side para yun ang i-post. 'Di ba? Uso yan ngayon. And of course, sabi dyan, ngayong 2026, kapansin-pansin ang napakalaking pagbabago at pagmamature ni na Bimby at Raisa May sa harap ng camera. Si Bimby nakilala ngayon bilang isang matangkad, napakalinis na magsalita at napaka-gentleman na binata ay nagdadala ng isang kakaibang konyo charm sa Itbulaga, sa set ng Itbulaga. Tuwing siya ay magiging guest o special co-host, sa kabilang banda, si Raisa May Dizon naman ay lumaki na bilang isang napakahusay at napakatalino komedyante at host na pader sa bills ng pick-up ng mga punchline. So ito na yung kanilang unexpected chemistry sa harap ng live studio audience. Kapag nagtatagpo ang dalawa sa studio, nagkakaroon ng tinatawag na Gen Z na unmatched chemistry. Si Bimby nagpapakita ng maingat na napakarespetadong pakikitungo kay Raisa, habang si Raisa naman ay madalas na nagpapakita ng kanyang playful at witty side. Ang palitan nila ng tingin, ang mga simpleng pag-aalalay ni Bimby kapag naglalakad sa stage at ang kanilang mga hiritan ay nagdudulot din ng natural na kilig factor sa mga live studio audience
fans at maging sa mga sumusubaybay sa kani-kanilang bahay. Ang role ng senior host, the overprotective uncles. Dito pumasok ang elemento kung bakit sinasaway o sinasabing pinipigilan ng dalawa. Ang mga veterans host ng Itbulaga mula sa TBJ hanggang sa Jowa Pao ay may mga dekada ng tradisyonal na pagbibigay ng strict guardians, no? Or parang kapag may nakitang katiting na karinyo o lambingan sa pagitan ng dalawang batang host o guest ng dalawang batang host, pumapasok agad sila para panindigan ang kanilang comedic roles, no? Kaya alam nyo, marami pa kayo mapapanood na ganyan. Kaya ngayon pa lang, i-ready nyo na yung mga sarili ninyo na lahat po yon is part po ng kanilang comedic roles, 'di ba? At of course, syempre, kahit na alam natin komedyante at scripted banter ang pangunahing dahilan ng pagpipigil na mayroong 5 totoong dahilan at pamantayan. Malinaw na boundary sa kung gaano kasweet ang dalawang artista sa live noontime television. Number 1, the MTRCB guidelines at noontime showtime slot. Ang Itbulaga ay pampamilyang palabas na ipinalalabas sa tanghaling tapat or G-rating. Dahil dito ang anumang uri ng pagkikipag-flirt o aksyon na pwedeng mabigyan ng mali siya ng mga manonood ay kailangan limitahan ng panatalihing malinis at katanggap-tanggap sa mga bata at naangkop sa pampamilyang gawi. Sa career image at individual branding ng 2026, ngayong 2026 kapwa binuo ni na Bimbi at Raisa May ang kanilang sariling tatak at profesional na karera. Si Bimbi ay unti-unting pumapasok sa larangan ng showbiz at media management nang may matinding focus sa kanyang imahe bilang isang maayos at magalang na binata. Si Raisa May naman ay patuloy na kinikilala bilang isa sa mga haligi ng nakababata sa TV5 hosting team. Ang pagpapatali sa kanila sa isang permanenteng romantic angle ay pwedeng makahadlang sa kanilang iba pang solo opportunities. And of course, pumapasok din dito yung management protection and anti-exploitation rules. Alam ng TV5 executives at pamilya ni Bim ang matinding atensyon ng publiko sa bawat kilos ni Bimbi at Raisa. Ayaw ng management na maging biktima si Bim o si Raisa ng maling mga balita o pambabash kung sakaling maging sobrang vocal o physical ang kanilang sweetness sa camera. Tandaan natin, si Bimbi ay hindi binibenta ng kanyang kampo bilang isang typical na love team actor. Siya ay tinataguyod bilang isang multi-talented host, personality at solo brand. Kaya naman ang anumang romantic angle sa mga palabas ay ginagawang panandaliang hirit lamang at hindi ginagawang seryosong career direction. Para sa mga netizen at digital content creators, no, meron tayong sa social listening sa TikTok ngayong 2026, meron kasing mga termino na dapat ginagamit at ipinapaliwanag sa sitwasyon ni na Bimbi at Raisa May. Number 1, ang fake gatekeeping or scripted interaction. Ang sadyang pagharang ng senior host or parang tuwing magiging sweet yung dalawa upang lumika ng suspense at kilig sa studio audience and slow burn chemistry. Yung organic at hindi pilit na ugnayan sa pagitan ni Bim at Raisa ay nagdudulot ng natural na reaksyon mula sa mga tao nang hindi kailangan magpanggap na tunay na magkasintahan. Ibig sabihin, no cap professionalism. Ang kanilang kakayahan ng dalawang kabataan na sumakay no sa mga biro ng mga nakakatandang host nang hindi naiilang na nauuwi sa totoong away sa likod ng camera. Ang mga ginupit na maikling video sa TikTok ay nagtatanggal sa mga eksenang tumatawa ang mga tao upang magmukhang totoong hidwaan o pagbabawal na nangyayari. So, syempre, meron ding mga aral sa modern media consumption. Kasi ang issue tungkol kina Bim at Raisa May ay nagbibigay sa atin ng 3 mahalagang aral pagdating sa kung paano natin ikukonsumo yung mga balita sa showbiz at live television. Huwag agad maniwala sa mga TikTok short clips. Ang maikling panood na walang buong konteksto ay madalas na ginagawa lamang upang makakuha ng madaming views, likes at engagement sa pamamagitan ng paglika ng gawa-gawang away o drama. So, unawain din natin yung TV entertainment dynamics. Ang noontime show tulad ng Itbulaga ay mayroon ding nakasanayang structure ng komedyante or asaran. So, kaya po, ako po'y naniniwala na walang bawalan na nagaganap. It's just so happen na kailangan po nalang i-portray at sumunod sa regulation ng MTRCB. At the same time, ayaw po nila na parang magamit yun ng mga bashers laban sa Itbulaga. Nag-iingat lamang sila. So, hindi naman po ibig sabihin na may pagbabawal na nagaganap. Remember, nasa tamang edad na po si Bim. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds Channel. God bless everyone.